1 month and 2 weeks na nga itong nail extensions natin, kaya magpapalit na ng panibago ang person for the go. Hoy! Hello beautiful ladies! For today's video, panoorin nyo ako dahil tatanggalin ko na tong extension ko na 1 month na mahigit. O diba? Tagal din. Ang tibay. Hindi siya ganun kabilis tumubo, pero tingnan nyo naman, kitang kita, mahahaba na talaga yung nail growth natin dyan. And still intact, walang lifting mga be. Ganun. So ayan, ikakat ko lang siya ng pabaliktad. Pagkatapos niyan, kinat ko na rin yung kabila. Next ko naman gagawin ay tatanggalin ko lang itong mga anik-anik na nakadikit sa nails ko. At pagkatapos niyan ay tatanggalin ko lang yung top coat gamit ang nail drill hanggang sa numipis. Hindi kasi siya basta-basta mabubunot lang guys, gaya ng iniisip nyo. Kaya wag nyo na pilitin pag ayaw kasi kayo lang din masasaktan. Huy! At pag pinilit nyo naman kasi, masisira talaga yung relasyon nyo. Ay stay yung natural nails mo pag ganun. Kaya buti pa wag na. Wag ka na umasa kasi masasaktan ka talaga. Huy! Ano daw? Pero seryoso, ito talaga yung proper way ng pag-remove. I-drill muna natin para matanggal yung gel polish. At ayan, pinanipis ko muna yung product na nakapatong pero never kong tinamaan yung natural nails ko dyan ha. Nag-iwan lang ako ng manipis na layer tapos naglagay lang ako nitong cuticle oil to protect my skin kasi maglalagay ako ng magic remover. Ayan. And mahapdi yan kaya di pwedeng matouch sa balat natin. And ayan, after ilang minutes, kusa nang nalusaw yung natitirang product. And pagkatapos kong tanggalin lahat, ayan na yung natural nails ko. Tingnan nyo naman, walang damage. Sobrang healthy pa din. So, nabuff ko na nga pala yan guys and kinat ko na. Kasi ayan, kakabitan ko ng nail extensions and gusto ko ganito siya kahaba. O diba? Ang ganda ng shape, na-excite tuloy ako. So, inuna ko na yung kanan and proceed naman tayo dito sa may kaliwa natin. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ako lang ba daw gumawa sa sarili kong nails and hindi ba daw ako mahihirapan pag meron akong client and mahahaba yung mga kuko ko. No, hindi naman po kasi nasanay na din ako sa mahahabang nails. And comfortable naman din ako. Tinatanong pa nga nila ako kung paano ko daw ginawa yung kabila. Sila nahihirapan na daw pagdating doon sa right or left katulad nitong sa akin. Right-handed ako pero marunong pa din naman ako pagdating sa left. Di naman ako masyadong nahihirapan. In fact, mas maganda pa nga yung kinalabasan ng design dito sa may kanang kamay ko. Ewan ko ba, panoorin nyo na lang hanggang matapos. Siguro nasanay na lang din ako kasi simula bata ako mahilig talaga ako mag-DIY. So pagdating naman sa shaping, ayan, kinat ko lang siya sa may gilid and itatry ko naman yung ibang shape kasi lagi akong square or coffin, ganun. So nagsasawa na ako sa mga ganyang shape. And this time, ganyang shape naman, medyo matulis. So ayan guys, nag-buff na ako gamit ang sanding band. Hindi yan ganyan kabilis ha, finast forward ko talaga yan kasi pag hindi, magsasawa kayo kakanood dito. Charot. Di na ako magchichika sa part na to, panoorin nyo na lang. And ayan, tingnan nyo naman, parang natural nails ko lang. O, diba? So, tinapos ko na yung kaliwang kamay ko and mamaya ko na i-reveal yan. And magpo-proceed na ako dito sa may kanang kamay ko gamit yung left hand ko. So, ayan, nagsimula ako sa gel polish application. And ayan, pearly white yung ginamit ko dyan and maglalagay ako ng charm dyan mamaya. So, etong design na gagawin ko ay wala akong sinusunod, nasa utak ko lang, ganun. Ang hirap din naman kasi mamili guys, kaya kung ano na lang talaga yung maiisip kong gawin mamaya. Bahala na si Batman. At ayan, gumawa lang ako ng French tip dyan. And pag hindi ka sanay gumawa ng French tip, hindi po talaga siya madaling gawin ha. Yung ibang nail tech nga hindi na daw humihinga pagka nag French tip sila. Lalo na pag malikot yung client, hindi talaga siya madali. And dahil usong-uso to ngayon, itong tinatawag nilang mermaid design, ayan, gumawa ako ng ganyan. Tingnan nyo na lang kung paano ko ginawa kasi merong mga nag-send sa akin ng design kung kaya ko ba daw yung ganito. Of course, kayang-kaya kahit anong design pa yan. Uy. Sa totoo lang kasi mga be, gustong gusto ko yung magpapadesign yung client ang bongga. Yung tipong matcha-challenge naman ako mga be. Kasi mostly sa mga previous client ko ay simple lang pinagawang design. Kaya gusto ko maiba naman tayo, yung extraordinary, ganun. At ayan, malapit na pala ako matapos and sinadya ko talaga yan na i-overload yung design ko kasi hindi naman tayo kagandahan ng kamay kaya babawi naman tayo sa ating nails. Kasi nga diba, aminin nyo, tumataas talaga yung level ng confidence natin pagka maganda ang ating kuko. At ayan, naglagay lang pala ako ng sticker na ombre dyan
banda kasi hindi ko na double coat kanina yung color nude na base and nakikita yung natural nails ko sa ilalim. At ayan na yung design ng bandang kaliwa ko. Ayan, ni-reveal ko na. Pero binago ko lang yung design ko dito sa may ring finger. Ayan, gumawa ako ng marble effect and naglagay lang din ako ng pink ombre na sticker. Tapos ayan, ginawan ko na rin ng ganyang design. Di talaga ito mawawala sa akin kasi super na-in-love talaga ako sa mga ganitong design. At kung umabot ka hanggang dito sa panonood, sobrang na-appreciate ko talaga. Medyo mahaba-haba na din kasi yung 5 minutes. So thank you so much everyone for watching. Kaya naman pagkatapos ng lahat-lahat, eto na agad ang final look ng nails ko. At dahil naka-promo tayo, sobrang mura lang talaga ng extension natin. Etong ganitong design nga, pag salon price ay nagre-range ng 1,000 to 1,500 or higit pa dyan. Pero sa atin, 699 pesos lang promo. And siguro naman meron akong napatunayan sa mga gawa ko. Kaya same quality lang talaga tayo sa mga mamahaling salon. And that's all for today. Thank you for watching.